Paano kung sabihin ko sa iyo na winasak lang ni Tesla ang buong EV market gamit ang isang kotse na may presyo sa hindi kapanipaniwalang $15,990 at maaari itong umabot ng 550 kilometro sa isang single? Hindi. Hindi ito isang chismis. Ito ay totoo. Ito ay paparating. At ito ay nagpapadala ng mga shockwaves sa pamamagitan ng mga automakers sa buong mundo. Tahimik na nag-leak sa panahon ng ng isang internal na tawag sa shareholder. Ang Tesla Model 2 ay hindi lamang isa pang dekoryenteng sasakyan. Ito ay isang pandaigdigang pang-abala sa ekonomiya na maaring magbago ng lahat ng akala mo ay alam mo tungkol sa pagmamaneho, about kaya, at malinis na enerhiya. Ito ay hindi lamang pagbabago. Ito ay isang revolution sa paggalaw na nakatakdang muling isulat ang mga panuntunan ng industriya ng sasakyan magpakailanman. Kaya bago tayo sumabak sa tech, discard, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa bawat driver sa planeta, pindutin ang like button. Mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At buckle up. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang kotse na muling tumutukoy sa pagpepresyo ng EV, pagmamanufaktura, at kung ano talaga ang maihahatid ng isang tinatawag na sasakyang pang-budget. At kung sa tingin mo isa lang itong konsepto o PR stunt, isipin mo ulit. Sinusubok na ang mga prototype sa Mexico, nakumpirma na ang mga detalye ng engineering, napansin ng Wall Street, nagkakagulo ang mga legacy na automaker. At walang handa sa susunod na mangyayari. Dahil hindi lang ito bagong kotse, ito ang Tesla na nag-trigger ng price war sa pandaigdigang saklaw na may mga numerong tila hindi posible tulay buwan na ang nakakaraan. Pag-usapan natin muli ang numerong iyon, 15,900. Upang maunawaan kung gaano kabaliw iyon, kailangan mo ng konteksto. Ang karaniwang sasakyang dekoryente sa buong mundo, higit lang sa 47,000. Sa US, ito ay higit sa 55,000. Kahit na ang pinakaabot kayang modelo ng Tesla hanggang ngayon, ang rear-wheel drive na Model 3 ay nagsisimula sa halos 39,000. Ngayon ay lumabas si Elon at sinabing, narito ang isang kotse na may higit sa 500 kilometrong saklaw sa isang katlo ng presyong iyon. Iyan ay hindi nagpapaliit sa competition. Iyon ay nagpapawi nito. Mas mura ito kaysa sa Dolphin ng BYD. Mas mura kaysa sa Wuling Hongguang Mini EV sa China. Mas mura kaysa sa base model na Toyota Corolla sa karamihan ng mga merkado. At hindi iyon kahit na isa sa alang-alang ang mga insentibo dahil kung nakatira ka sa Estados Unidos, ang Inflation Reduction Act ay nagbibigay sa iyo ng $7,500 na kredito sa buwis para sa mga kwalipikadong EV. Dinadala nito ang epektibong halaga ng bagong compact ng Tesla sa $8,490. Hayaang umupo iyon sa isang segundo. Tinitingnan mo ang isang bagong Tesla para sa presyo ng isang ginamit na Honda Fit. Sa ilang mga estado na may mga local na rebate, maaari pa itong mahulog sa ibaba 8,000. At hindi ito isang butas na plastic shell. Ang Model 2 o anumang huling pangalan na makukuha nito ay nakasalansan ng mga tunay na verify na specs na nagpapakaba kahit na sa mga mid-range na EV. Ang bagay na ito ay hindi lamang abot kaya, ito ay gumaganap, mahusay, at mas matalino kaysa sa anumang kotse sa klase nito. Panahon. Tinitingnan namin ang isang 55 kWh LFP na baterya pack. Halos tiyak na nagmula sa susunod na henerasyong M3P chemistry ng CATL. Iyon ay nagbibigay dito ng WLTP na rate na hanay na 550 kilometro, mga 342 milya sa mga tuntunin ng IPA. At iyon ay konserbatibo. Karamihan sa mga sub-25,000 EV ay nag-hover sa paligid ng 200 hanggang 300 kilometro. Isang ito ay humampas sa kanila. Ito ay rear-wheel drive na may nag-iisa. Napakahusay na permanenteng magnet na motor, ang pinakabagong disenyo ng Tesla. At ito ay mabilis. 0 hanggang 100 kilometro bawat oras sa humigit kumulang 6 segundo. Inilalagay ito sa pagitan ng base Model 3 at ng BMW 3 Series. Pinakamabilis? Humigit kumulang 170 kilometro bawat oras, 105 milya bawat oras. Kaya hindi magiging issue ang highway cruising. Ang bilis ng pag-charge ay parehong kahanga-hanga. Ang sasakyan ay ininhinyero para sa V4 supercharging architecture ng Tesla.
Asay na nagtutulak ng hanggang 250 kilowatts ng peak charging power, na nangangahulugan iyon na maaari kang pumunta mula 10% hanggang 80% na baterya sa loob ng humigit kumulang 22 minuto. Subukang maghanap ng ganoong uri ng bilis sa anumang iba pang EV sa hanay ng presyong ito. Sa totoo lang, subukang hanapin ito sa karamihan ng mga EV na wala pang $40,000. Ngayon ay pumasok na tayo. Anik Tesla ay muling tinukoy ang minimalism sa isang ito. Walang mga tangkay, walang gear shifter, walang traditional na dashboard. Ang lahat ay dumadaloy sa gitnang touchscreen at profile ng driver. Gusto ng may init na upuan, dagdag na acceleration, o satellite navigation. Ito ay lahat ng software. Mga modular na upgrade na binibili mo kung kinakailangan. Sa ear. And pray sa mga operator ng fleet. Ride share o kahit na robotaxi deployment. Mayroong isang stripped down na interior na variant na utilitarian dahil ito ay nasusukat. Ngunit ang tunay na henyo ay wala sa hardware. Ito ay sa kung paano ginagawa ng Tesla ang kotse na ito hindi lamang murang bilhin, ngunit nakakabaliw na mahusay na itayo. Ang Model 2 ay ganap na binuo sa paligid ng Tesla Vision. Tama. Walang radar, walang ultrasonic sensor, walang LiDAR, mga camera lang at isa sa pinakamakapangyarihang automotive inference engine sa planeta. Ang 8 neural network na naka-optimize na vision camera ay nagpapakain sa isang bagong AI chip na pumapalit sa legacy na MCU2 system. Ito ay hindi lamang isang paglipat ng gastos. Ito ay isang hakbang sa pagiging simple ng arkitektura. At ganap itong katugma sa buong self-driving na version ng Tesla na 12, mula mismo sa kahon. Kung pinapayagan ng mga regulator ang autonomiya sa mga pampublikong kalsada ay isa pang kwento, ngunit handa na ang hardware at mahalaga iyon. Dahil kapag ang autonomiya ay naging legal sa sukat, ang Modelo 2 ay hindi na kailangang muling idisenyo. Itatayo na ito para kunin ang manibela. Ang diskarte ni Tesla dito ay malinaw. Bawasan ang pagiging komplikado, alisin ang mga legacy na bahagi, at hayaan ang software na tukuyin ang kotse. Walang maramihang mga antas ng trim. Walang nakabukol na listahan ng mga bahagi. Walang mga panlabas na supplier na nagtatakda ng mga limitasyon. Ito ay patayong pagsasama sa isang antas na hindi matutumbasan ng legacy na automaker. At ito ang dahilan kung bakit posible ang 15,900 na punto ng presyo na iyon ng malayuan. At ito ay nagtataas ng isang simple ngunit brutal na tanong. Kung makakapaghatid si Tesla ng 550 kilometrong EV para sa wala pang 16 na grand, ano ang mangyayari sa bawat iba pang automaker na nagsisikap na makaligtas sa mga kotse na doble ang halaga nito at naghahatid ng kalahati ng halaga? Dahil ang susunod na paparating ay nagpapaliwanag ng eksakto kung paano pinaplano ni Tesla na palakihin ito sa buong mundo. Paano nila gagawin ang milyon-milyong sasakyang ito ng mas mabilis, mas mura, at mas mahusay kaysa sa sinuman sa planeta. At ang lahat ay nagsisimula sa isang bagong uri ng pabrika sa isang bansang hindi inaasahan ng sinuman. Ang lokasyong iyon ay hindi lamang nakakagulat, ito ay madiscarting. Dahil ang tunay na sikreto sa napakalaking presyo ng Model 2 ay hindi lamang kung saan ito itinatayo, kung paano ito. Ang revolutionaryong paraan ng produksyon ng Tesla ay nasa puso ng lahat. Ang mga traditional na linya ng pagpupulong ng sasakyan ay linear at komplikado. Ang mga kotse ay bumababa sa isang conveyor sa pamamagitan ng dos-dosenang mga istasyon. Bawat isa ay nagdaragdag ng mga bahagi ng paisa-isa. Ibinalik ni Tesla ang modelong ito gamit ang tinatawag nilang unboxed assembly. Isang radical na pag-alis na nagsasangkot ng mga parallel na linya ng production na gumagana ng sabay-sabay sa mga module bago sila pagsamahin. Ang pamamarang ito ay lubos na binabawasan ang pangkalahatang komplikado na nagbibigay daan sa maraming koponan na bumuo ng iba't ibang mga module tulad ng mga pack ng baterya, mga section ng chassis, at mga drivetrain ng independyente ngunit nakasync. Ang isang pundasyon ng prosesong ito ay ang pinalawak na paggamit ng Tesla ng mga higanting gigacasting sa harap at likuran. Nag-iisang malalaking aluminum casting na pumapalit sa daan-daang mas maliliit na bahagi at welds. Ang mga gigapress na ito ay gumagawa ng one-piece front at rear frame section,
Pasa na nag-aalis ng mahigit 400 weld points bawat sasakyan. Iyan ay daan-daang potensyal na mga puntos ng pagkabigo na inalis, kasama ang napakalaking pagtitipid sa paggawa at mga materyales. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga structural casting na ito, inalis din ni Tesla ang pangangailangan para sa traditional na metal frame sa ilalim ng battery pack. Sa halip, ang mismong battery pack ay nagsisilbing structural chassis floor na nagpapababa ng timbang at mga hakbang sa pagpupulong habang pinapataas ang higpit at kaligtasan ng sasakyan. Ang pagiging komplikado ng electronics ay isa pang malaking pagtitipid sa gastos. Binawasan ng Tesla ang wiring harness ng humigit kumulang 70% sa pamamagitan ng pagsasama ng maramihang mga electronic control unit, mga ECU, sa isang sentralisadong arkitektura ng computer. Mas kaunting mga cable, mas simpleng pag-install, mas maliit na pagkakataon o mga pagkakamali. Ito lamang ang nakakatipid ng mga araw sa oras ng pagpupulong. At lahat ito ay nakakatulong sa mas malaking larawan. Ang mga oras ng paggawa sa bawat kotse sa Mexico Gigafactory ay inaasahang bababa sa 8 oras. Isang nakamamanghang pagpapabuti kumpara sa 30 dagdag na oras bawat sasakyan na karaniwan sa mga legacy na automaker. Aning dramatikong pagbawas na ito sa mano-manong paggawa ay direktang nagsasalin sa mga pagbabawas ng presyo at mas mabilis na pagtaas. Ang Gigafactory ni Tesla sa Santa Catarina, Mexico, ang sentro ng production ng Model 2. Ang normal construction ay naiulat na 80% kumpleto noong kalagitnaan ng 2025 na may ganap na kapasidad sa pagpapatakbo na inaasahan sa huling bahagi ng 2026. Ang sanay ngunit cost-effective na lakas paggawa ng Mexico, humigit kumulang 1/4 ng mga rate ng sahod ng US, ay isang pangunahing kalamangan sa competition. Maraming manggagawa ang sinanay sa pasilidad ng Giga Texas ng Tesla na tinitiyak ang pinakamataas na antas ng kadalubhasaan at kontrol sa kalidad. Ang location ay nag-aalok hindi lamang ng pinababang mga gastos sa paggawa, kundi pati na rin ng mga benepisyo sa estratehikong supply chain. Ang Tesla ay malapit sa mga supplier ng baterya at electronics sa rehiyon, na binabawasan ang mga gastos sa logistic at mga lead time ng husto. Ang mga bentahe sa kalakalan ay nagmumula sa paglahok ng Mexico sa kasunduan ng USMCA na nagpapahintulot sa mga pag-export na walang taripa ng mga sasakyan at piyesa sa US at Canada. Nangangahulugan ito na ang Tesla ay maaaring bumuo ng mga kotse na mas malapit sa pinakamalaking mga merkado nito nang walang karagdagang mga bayarin sa pag-import na pinapanatili ang agresibong pagpepresyo nito. Ang pabrika mismo ay nagsasama ng sustainability mula sa unang araw, na may built-in na solar farm at sistema ng imbakan ng baterya na nagta-target ng mga net zero carbon emissions sa 2027. Aning pangakong ito ay umaayon sa mission ng Tesla at nagbibigay ng pangmatagalang pagtitipid sa gastos sa enerhiya. Ano ang ibig sabihin ng pagdating ng Model 2 para sa mga internal combustion engine IC na sasakyan? Ang average na bagong ICE na kotse sa US ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 48,000. Na may baseng Toyota Corolla na nagtitingi ng malapit sa 23,000 ngunit nag-aalok ng makabuluhang mas mababang pagganap, kahusayan at kaligtasan. Ang mga gastos sa pagpapatakbo para sa Model 2 ay inaasahang nasa pagitan ng $0 o 4 hanggang $0. So 5 bawat milya, isang bahagi ng $0, 14 hanggang $0, 17 bawat milya para sa mga sasakyang pinapagana ng gas kapag nagsasaalang-alang sa gasolina. Pagpapanatili ay sa pag-ayos. Ang pagpapanatili ay kung saan tunay na nangingibabaw ang mga EV. Ang isang Tesla ay may humigit kumulang 20 gumagalaw na bahagi sa drivetrain at mga sistema ng preno nito na pinagsama. Habang ang isang typical na sasakyang ICE ay may higit sa 2,000 mga bahagi na nangangailangan ng regular na pangangalaga. Ang pagkakaibang ito ay lubhang nagpapababa sa kabuuang halaga ng pagmamay-ari sa paglipas ng panahon. Bumababa na ng 8 hanggang 12% ang mga ginamit na presyo ng sasakyan ng ICE bilang pag-asa sa paparating na pagbaha ng abot-kayang mga alternatibong kuryente. Hinuhulaan ng mga analyst ng industriya na sa loob ng 2 taon ay magiging mas mura ang pagmamay-ari ng isang bagong-bagong Model 2 Tesla kaysa sa isang ginamit na Honda Civic
kapag isinasaalang-alang mo ang presyo ng pagbili, pagtitipid sa gasolina at pagpapanatili. Ang milestone na ito ay isang tipping point na maaaring mapabilis ang pagre-retiro ng sasakyan ng ICE sa buong mundo, na muling hinuhubog ang mga merkado ng transportation ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng karamihan. At ang pagbabagong iyon ay hindi lamang nangyayari sa Hilagang Amerika o Europa. Nakikita ni Tesla kung ano ang hindi nakikita ng iba. Ang tunay na larangan ng digmaan ay pandaigdigan. Ang Model 2 ay na-engineered hindi lamang bilang isang mass-market EV para sa kanluran, ngunit bilang isang weaponized na platform na direktang naglalayon sa mga pressure point ng mga umuusbong na ekonomiya kung saan ang gastos, pagiging simple at sukat ay pinakamahalaga. Ang diskarte sa semi-knockdown ng SKD ng Tesla ay nagbibigay daan sa lokal na pagpupulong ng mga vehicle kit sa mga bansang may mataas na tungkulin sa pag-import, na makabuluhang binabawasan ang mga panghuling presyo ng sticker habang natutugunan din ang mga lokal na kinakailangan sa pagmamanupaktura. Ang kumpanya ay naiulat nasa mga advanced na pakikipag-usap sa India, Indonesia, Brazil at Turkey upang mag-setup ng mga localized production node. Bawat isa ay madiskarteng pinili para sa market scale, cost structure at proximity sa mga supply chain hub. Ang India ay lalong critical. Ang gobyerno ng India, kamakailan ay nag-greenlight ng 15% import duty sa mga EV wala pang 20 lakh rupees. Bumaba mula sa dating 70% hanggang 100%. Nagbubukas iyon ng pinto para sa isang domestic na naka-assemble na Model 2 upang maabot ang merkado sa pagitan ng 15 at 18 lakh rupees o humigit kumulang $18,000 hanggang $22,000 na direktang inilalagay ito laban sa mga domestic ICE na pinakamahusay na nagbebenta tulad ng Maruti Grand Vitara at Hyundai Creta. Sa Indonesia at Brazil, ang bakas ng paa ni Tesla ay gumagamit ng pag-access sa material ng baterya at mga paborabling trade zone upang mabawasan ang mga gastos. Nagbibigay ang Turkey ng gateway sa silangang Europa at kanlurang Asia na may mababang logistics sa itaas. Ang Model 2 mismo ay nililok para sa pandaigdigang kakayahang magamit. Ang 4. 2-meter na haba nito at masikip na radius ng pagliko ay ginagawa itong maliksi sa masikip na trapiko sa lungsod. Sa Sao Paulo man o Jakarta, kasabay nito, ang 550 kilometro nitong hanay na WLTP ay ginagawa itong mabubuhay para sa intercity o kahit cross-country na pagmamaneho sa malalaking bansa tulad ng Canada, China o Brazil. Sa pagbuo ng mga merkado kung saan ang infrastruktura sa pagsingil ng EV ay lumalawak pa rin. Ang antas ng saklaw na ito ay higit pa sa kaginhawahan. Ito ay isang pangangailangan. Ang endgame ni Tesla ay hindi lamang para dominahin ang mga personal na benta ng EV ngunit upang walisin ang mga commercial at fleet na sector sa ride-hailing, paghahatid at transportasyon ng gobyerno. Ang Grab ng Southeast Asia, Ola ng India at mga serbisyong maladi ng Mexico ay kumkatawan sa malalaking pagkakitaon. Ang gastos sa pagpapatakbo bawat milya ay inaasahang magpapababa sa mga sasakyang panggas ng higit sa 65%. Isang pinansyal na dagok na masyadong malakas para hindi balewalain ng mga tagapamahala ng fleet. Ang Modelo 2 ay hindi lamang na-optimize para sa mga pandaigdigang kalsada. Ito ay ginawa para sa pandaigdigang ekonomiya. Sa buong mundo, ang pinakamahirap na kakompetensya sa EV ng Tesla ay hindi mga legacy na gumagawa ng kotse. Sila ay mga Chinese at European na brand na nakikipagkarera patungo sa parehong mass-market EV sweet spot. Ang BYD Dolphin sa China ay nagsisimula sa humigit kumulang $17,000. Nag-aalok ng 420 kilometrong hanay ng CLTC at gumawa ng seryosong pagsulong sa mga umuusbong na merkado. Ngunit kulang ito sa supercharger access ng Tesla. May mas mabagal na bilis ng pag-charge tungkol sa 88 kilowatts peak at walang autonomy roadmap na tumutugma sa FSD V12. Ang Volkswagen ID. Lahat ay naka-schedule para sa 2026 na may $22,000 na target na presyo ngunit isa pa rin itong prototype na. Walang finalized specs at ito ay inaasahang magkaroon ng mas mababang density ng enerhiya ng baterya kaysa sa Model 2. Pagkatapos ay merong Renault 5 EFI na naglalayong din sa hanay na sub 25,000.
Bagamat nagdadala ito ng ilang nostalgic na disenyo at katapatan ng brand sa Europe, may kasama itong mas maliit na baterya, mas mabagal na acceleration at minimal na suporta sa autonomiya. Ang kapalit ng GM para sa Bolt ay itinulak hanggang sa huling bahagi ng 2026 na may tinatayang $30,000 na presyo. Doble kaysa sa Modelo 2 na may mas kaunting mga vertical na pagsasama, na humahantong sa mas manipis na mga margin at mas mahabang yugto ng pag-unlad. Ang mapagkompetensyang kalamangan ng Tesla ay hindi lamang gastos. Ito ay pagsasama. Mula sa in-house na AI chips hanggang sa supercharger access sa parehong battery pack tech na ginagamit sa mga high-end na modelo, dinadala ng Model 2 ang top-tier na performance sa kategorya ng budget. Magdagdag ng over-the-air na mga update. Resale value at real-world fleet data na nakolekta mula sa milyon-milyong milya at poon, nagiging malinaw na ang Tesla ay hindi lamang nakikipagkompetensya sa mass market EV space. It ay nagdidikta ng mga panuntunan. Naunawaan ito kaagad ng Wall Street. Noong araw na nag-leak ang mga spec ng Model 2 at bahagyang nakumpirma ng mga insider, tumalon ng 11. 7% ang stock ng TSLA. Chiyonsa na nagdagdag ng mahigit 90 bin sa market cap sa isang session. Sa kabaligtaran, ang mga stock ng Ford, GM at Volkswagen ay bumagsak sa pagitan ng 4% at 7%. Isang bihirang nakasynchronize na reaksyon sa merkado na sumasalamin sa isang nakakatakot na pagsasakatuparan. Walang ibang malapit sa presyo, teknolohiya o bilis ng production. Ang EV division ng Morgan Stanley ay tumatawag sa Model 2 na endgame para sa ICE profitability sa ilalim ng $30,000. Ang mga legacy na gumagawa ng sasakyan ay umaasa sa mga high-margin na truck at SUV para masubsidize ang maliliit na pagkawala ng sasakyan. Isang bagay na hindi kailangang gawin ni Tesla. ARK Invest ay panaglabas ng the update now forecast na tinatantya ang Tesla ay maaaring magbenta ng higit sa 5 milyong Model 2 unit taon-taon sa pamamagitan ng 2029. Higit sa doble ng kasalukuyang output ng Model Y. Hindi lang mga gumagawa ng kotse ang nakakaramdam ng epekto. Ang mga pangunahing supplier sa ICE ecosystem tulad ng Bosch, Magna at ZF ay nahaharap sa bumabagsak na mga order sa combustion-specific na bahagi tulad ng mga transmission, oil system at exhaust manifold. Ang mga ito ay hindi pansamantalang mga contraction. Ang mga ito ay structural declines. Habang umaangat ang Modelo 2, lalago ang ripple effects sa mga pandaigdigang supply chain mula sa mga pagyanig hanggang sa mga aftershock. Ngunit habang binubuwag ni Tesla ang lumang order, hindi lahat ng harap ay walang frictionless. Ang mga hadlang sa regulasyon ay nananatiling isang malaking hamon, lalo na para sa buong self-driving na FSD system ng Tesla. Habang ang hardware sa Model 2 ay handa na para sa FSD na version 12.5. Ang malawakang pag-apruba sa regulation sa mga rehiyon tulad ng European Union, Canada at Australia ay nakabinbin pa rin. Kung wala ang mga clearance na ito, ang mga ambition ng autonomiya ng Tesla ay maaring humarap sa mga pagkaantala na nililimitahan ang buong potensyal ng mga kakayahan sa self-driving ng kotse sa panahon ng maagang paglulunsad. Samantala, ang pagsisiyasat ng regulation ay tumitindi sa buong mundo at ang paglilipat ng mga klimang pampolitika ay maaring magpalubha o mabagal ang pag-ampon. LFP, lithium ion phosphate, ang mga baterya, ang backbone ng abot-kayang hanay ng Model 2. Kaya may alam ng mga limitation sa malamig na klima. Sa mga sub-zero na temperatura, ang mga bateryang ito ay karaniwang dumaranas ng 20-30% na pagbawas sa epektibong hanay, na maaring makaapekto sa kakayahang magamit sa hilagang Europa, Canada at hilagang estado ng US sa mga buwan ng taglamig. Ang Tesla ay malamang na bumuo ng software at thermal management tweaks upang pagaanin ang mga isyong ito. Ngunit ito ay nananatiling isang material na pagsasaalang-alang para sa mga mamimili sa malamig na mga rehiyon na lubos na umaasa sa pagkakapare-pareho ng saklaw. Kasama rin sa mga lokal na hamon ang mga panganib sa produksyon na nakatali sa Mexican Gigafactory ng Tesla. Ang mga karapatan sa tubig at mga relasyon sa komunidad ay lumitaw bilang mga potential na bottleneck. Ang Noy Santa Catarina ay nasa isang rehiyon kung saan umiiral ang mga issue sa kakulangan ng tubig,
At ang napakalaking bakas ng pagmamanupaktura ng Tesla ay mangangailangan ng mga napapanatiling solusyon. Maaaring maantala ng mga tension ng komunidad at pagtulak sa regulation yung mga schedule ng production or magtaas ng mga gastos, lalo na kung ang mga alalahanin sa epekto sa kapaligiran ay hindi epektibong pinamamahalaan. Sa pandaigdigang sukat, ang mga supply chain ng lithium at phosphate ay nananatiling pabago-bago. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Tesla na masecure ang mga pangmatagalang kontrata at mamuhunan sa mga lokal na proyekto ng pagmimina, patuloy na pinipilit ng mga geopolitical na tensyon at pagbabago-bago sa merkado ang pagkakaroon ng hilaw na material at pagpepresyo. Ang mga variable na ito ay maaring makaapekto sa mga timeline at gastos ng production ng baterya na posibleng humahamon sa agresibong diskarte sa pagpepresyo ng Tesla kung mangyari ang mga shock sa supply. Ang control sa kalaidad ay isa pang bukas na tanong. Ang mabilis na pagpapalawak ng Tesla ay dati nang humantong sa maagang mga hiccup sa production, lalo na sa paunang paglulunsad ng Model 3, na nahaharap sa mga issue sa fit at finish at mga kakulangan sa bahagi. Ang pag-scale ng Modelo 2 sa mga volume na inaasahang lalampas sa 5 milyong unit taon-taon ay isang hindi pa nagagawang hamon sa pagmamanupaktura. Ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng build habang pinapabilis ang bilis ng production at pagputol ng mga gastos ay mangangailangan ng walang kamali-mali na pagpapatupad. Para sa mga mamimili, ang mga implication ay malalim. Ang sinumang kasalukuyang namimili ng sasakyan na may presyong higit sa $25,000 ay dapat na muling isaalang-alang ang kanilang mga opsyon sa liwanag ng Modelo 2. Nangangako ang sasakyang ito na muling tukuyin ang ratio ng presyo sa performance sa paraang hindi matutugma ng mga legacy na automaker. Ang mga ginamit na merkado ng kotse para sa panloob na combustion engine ng mga sasakyan ay makakaramdam ng mabilis na depreciation pressure na nagpapabilis sa financial calculus patungo sa EV adoption. Ang mga halaga ng trade-in para sa mga sasakyang pinapagana ng gas ay inaasahang bababa ng mas mabilis kaysa sa pagbaba ng halaga ng mga smartphone ngayon. Sa loob ng 2 taon, ang pagmamay-ari ng isang abot-kayang high-range na EV tulad ng Model 2 ay magiging mas matipid kaysa sa pagpapanatili ng isang tumatandang ICE na sasakyan. In ginbit, the Tesla Model 3 at Model Y market by all mag-a-adjust din, na ang mga presyo ay hinuhulaan na mag-compress ng hanggang 20% habang binago ng bagong entry-level na Tesla ang mga inaasahan at availability ng consumer. Ang mga kompanya ng seguro ay umaangkop na sa pamamagitan ng pag-recalibrate ng mga rate batay sa mga profile ng data ng driver ng Tesla na sumusubaybay sa pag-iwas sa pag-crash as mga gawi sa pagmamaneho. Habang nangongolekta ng mas maraming real-world na data ang Teslas, ang mga premium ng insurance para sa mga driver ng Tesla, lalo na ang mga gumagamit ng mga feature ng FSD, ay maaring maging mas mapagkumpetensya na lalong magpapababa sa kabuuang halaga ng pagmamay-ari. Sa hinaharap, maaaring muling tukuyin ng mga autonomous na serbisyo ng fleet ang pagmamay-ari ng personal na sasakyan. Ang pagiging affordability ng Model 2 at pagiging handa sa autonomiya ay perpektong nagsisilbing isang robotaxi na sasakyan. Pagsapit ng 2028, maraming mga consumer ang maaaring makahanap ng pagmamay-ari ng kotse na optional. Sa halip ay pinili para sa on-demand na mga autonomous ride na nagpapababa sa traditional na mga gastos sa taxi at rideshare. Ito ay hindi lamang isa pang modelo ng Tesla. Ito ang unang tunay na pandaigdigang electric utility vehicle na idinisenyo upang gawing accessible at practical ang dekuryenteng transportasyon sa buong mundo. Kinukumpleto ng Model 2 ang pananaw ni Tesla na makuryente ang planeta sa abot-kayang at sukat, na binabago ang kadaliang kumilos mula sa isang mamahaling luho tungo sa pang-araw-araw na utility. Sa loob ng 24 na buwan ng paglunsad nito, ang Model 2 ay inaasahang mangibabaw sa mga benta ng EV, lalo na sa mga market na sensitibo sa presyo at umuusbong. At sa pag-unlad ng buong self-driving system ng Tesla, ang kotse na ay maaaring hindi lang ikaw ang magmaneho. Maaari ka nitong kunin at i-navigate ang mga lansangan ng lungsod ng autonomiya na magsisimula sa isang bagong panahon ng transportation.
Na-reset lang ang kinabukasan ng personal at commercial na transportasyon.